Kinben Book 6, Chapter 151. Mabigat ang atmosfera sa bench ng Calapan City nang tumawag sila ng timeout. Lumiliit na nga ang oras at ang lamang ng CDO ay bumalik na naman sa 20. Alam naman ni Coach Isaiah na kaya pa ito kung iisipin, ito ay kung hindi magagawang makapuntos ng Rangers sa natitirang minuto ng laban. Maghanda kayo Larry at Baron, maglalaro kayo. Carlo, ikaw ang sa power forward position. Quick points at stops sa kalaban ang kailangan natin ngayon. Full court defense at huwag na huwag ninyong pababayaan ang kahit sinong katapatan ninyo. Seryosong wika nga ni Coach Isaiah at may kita nga rin ang pagtayo na ni Baron at Larry na napatingin pa sa mga kasamahan nila. Papalitan nga ng dalawa sina Dre at Marky. Ilang sandali pa nga ay sumilbato na ang referee at kumawala ang malakas na sigaw mula sa bench ng Cagayan de Oro City. Sinundan pa nga ito ng malakas na kalampag ng kanilang mga supporters at may kita nga si Coach Vlad na napakuyom nang ang lima niyang manlalaro ay pumasok na sa loob ng court. Same lineup pa rin sila at may kita nga na naroon pa rin ang kanyang anak na nakasuot ang mga kamay sa loob ng shorts nito. Nakasunod nga lang dito ang kambal na Lastimosa na marahang ding napatingin sa kabilang panig kina Ricky. Gaya ng sabi ni Mendez, ang huling buzzer pa rin na magsasabi na panalo na tayo. Sabi nga ni Kyrie na ikinatango naman ni Kyle. Sinambot na nga ni Ricky ang bola at sinabayan siya ni Larry at Baron. Ang dalawang Lastimosa naman ay nakaabang na kaagad sa gitna dahil posible raw na quick shots ang gawin ng kalaban nila dahil ang mga ito ay naghahabol ng score. Defense! 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 Bulalas ng CDO crowd at sa pagtapak ng paa ni Mendez sa side nila ay doon na nga bumigla ng takbo sina Baron at Larry na ikinaseryoso ng mga kalaban. Hindi pa nga pagod ang dalawa at sa pagkakataong iyon ay bigla namang tumakbo si Carlo papunta sa labas ng arko at sa pagdating ni Larry ay agad niyang binigyan ito ng screen. Si Mendez naman ay bumigla ng pagtakbo at sa pagsabay ni Kyle ay bumigla rin siya ng step back at agad nga niyang ibinato ang bola kay Ibanez na agad na pumuesto sa 3-point area. Kaagad din itong tumalon at doon na nga napakuyom ang mga manonood dahil lang ang bola ay kumawala ay may kita nga na nasa area na rin si Zulueta. Anong ginagawa ng isang ito rito? Bulalas nga ni Carlo at napakuyom na lang siya dahil natamaan ng dulo ng daliri ni Zulueta ang bola. Sa paglapag nga nilang dalawa ay kumaripas din agad ito ng takbo papunta sa basket. Marlon, rebound! Nasa likuran mo na agad si Zulueta. Sigaw na nga ni Carlo na paupo pang lumapag sa sahig ng court. Narinig iyon ni Marlon at sa pagtalo niya ay napakuyom na lang ang mga players ng Calapan nang mapalo pataas si Zulueta ang bola. Umangat muli iyon sa ere at sa paglapag nilang dalawa ni Magbuo ay siya muling pagtalo nito. Walang kapaguran si Jester at punong-puno ng enerhiya na gawin ang ganitong mga bagay. Ito ang isang bagay na gusto ng kanyang ama pagdating sa paglalaro nito ng basketball. Sa muli nga niyang pagtalon ay napakuyom na lang si Magbuo dahil naunahan siya ng player na ito sa rebound. Umalingaw-ngaw nga sa ere ang malakas na rebound ni Zulueta at napasigaw rin agad siya nang ibato niya ang bola papunta sa kanilang side. Sina Kyle at Kyrie naman ay mabilis sa tumakbo. Hanep, dapat pinatakbo mo muna kami. Sigaw na nga lang ni Kyrie at napaseryoso na lang ang kambal nang lumampas sa kanila si Mendez. Ang bilis, pero napakuyom si Kyle at sinabayan niya ito. Binangga niya ito ng marahan at doon na nga rin napakuyom si Mendez dahil naging dahilan ito upang si Kyrie ay makuha ang bola. Kasunod nga noon ay ang biglang paglayo nito sa basket. Inuubos nga nito ang oras sa pamamagitan ng pagpapabagal ng galawan nila. Si Kyrie nga ay napangiti pa nang bumigla ng sulpot si Baron Cimeron. Sa pagharang nito sa kanya ay napatingin agad siya kay Quirino at napatakbo agad doon si Dison. Umatras pa nga si Kyrie. Kumawala na naman nga ang malakas na cheer sa kanila at maririnig na naman nga ang sigaw ni Zulueta sa may painted area. Nakataas ang kamay nito at hinihingi na naman sa kanya ang bola. Kasabay rin noon ay ang pagtingin niya kay Kyle na dahan-dahang naglalakad palapit sa kanya. Nakahabol nga rito si Mendez at sa pagdating nito ay binigla niya ng pagkanan si Cimeron. Doon na nga nabangga si Baron kay Kyle na bumigla ng takbo papasok sa arko. Agad nga ring pinasa ni Kyrie rito ang bola at doon na nga napakuyom ang mga manonood ng talunin iyon ni Mendez. Hinarangan niya ang bola at nagtagumpay ito. Doon na nga napakuyom si Coach Isaiah nang magtakbuhan agad sina Baron at Larry sa side nila. Mabilis niyang kumilos si Mendez at ibinato sa kanyang mga kakampi ang bola. Kaso humarang sina Kyrie at Kyle sa kanya. Itinaas nila ang kanilang mga kamay at doon na nga agad na binawi ni Mendez ang kanyang gagawin.
Makikita nga sa mga mata ng kambal ang kaseryosohan at kahandaan sa gagawin ni Ricky. Marahan namang umatras si Mendez at nang makita niya si Carlo sa kanyang kaliwa ay agad siyang gumalaw at bumigla nga siya ng abante pauna. Dito na nga napangiti si Kyrie at si Kyle naman ay agad na dumiretso kay Carlo. Masaya akong nakalaban ka Mendez, pero sadyang mas malakas ang team ko kaysa sa team mo. Sabi nga ni Kyrie at nang marinig ito ni Mendez ay bumigla ito ng atras at sa pagyuko nito ay bigla na lang siyang nilampasan ng ball handler na ito. Isang crossover na may kasamang ducking move ang ginawa ni Mendez at sa paglampas niya sa ace player ng Cagayan de Oro City ay napaseryoso na lang ang mga manonood nang bumigla ng harang dito si Zulueta. Nang makita ito ni Ricky ay bigla niyang pinatalbog ang bola papunta sa kanyang likuran at sa pagsabay ng kalaban sa kanya ay siya namang pagsalo ng kaliwang palad niya rito. Bumigla rin agad si Mendez ng pagkanan at sa pagsabay ni Zulueta sa kanya ay doon na nga bumigla si Ricky ng pagbalik sa kanyang pinagmulan at doon na nga rin siya tumalon sa ere. Mula sa likuran niya ay naroon naman si Kyrie na tumalo na rin at mula naman sa kanyang harapan ay naroon si Zulueta na sinabayan din siya. Pwedeng gumawa ng extra pass ang isang ito. Alam ko na ang galawan mo Ricky kapag kanyang senaryo. Sabi naman ni Kyle sa sarili at ang kanyang paningin ay agad na kumilos para tingnan kung nasaan ang mga kasamahan ni Mendez. Kailangan kong ipasa, sabi nga ni Ricky sa sarili at bigla niyang ibinaba ang bola at agad na ibinato sa likuran ni Zulueta. Doon na nga sumulpot si Baron at sa paghawak nito sa bola ay agad na siyang tumalon mula sa mid-range area. Sa paglapag nga ni Mendez ay agad siyang nilampasan ni Kyrie at sinandalan. Napakuyom na nga lang si Mendez nang sa pagpapakawala ni Baron sa bola ay sinupalpal ito ni Kyle Lastimosa. Ang bola naman ay nakuha agad ni Zulueta at doon na nga napatakbo ang mga players sa side ng CDO. Hindi naman basta makalapit si Mendez dito dahil sa pagharang ni Kyrie. Mula naman sa likuran ni Zulueta ay biglang lumampas si Larry Dizon at pinalo agad niya ang bola na ikinasigaw na lang ni Coach Vlad dahil hindi nito ibinigay agad sa kambal ito. Nabawi nga ng kalapan ng possession at sa pangyayaring iyon ay napatakbo agad si Mendez mula kay Kyrie. Nang makita naman ni Larry iyon ay bigla niyang ibinato ang bola kaso hindi papunta kay Mendez. Sa kabilang direksyon niya ayun ibinato na kung saan ay si Carlo Ibanez ang sumambot. Pagkasambot ni Carlo sa bola ay isang bilisang tres ang kanyang pinakawalan na sinubukan pa ni Quirino at Perena na butaan. Pumasok ang bola sa basket at isang mabilis sa paglapit sa mga players ng Rangers ang ginawa ni Mendez. Doon na nga napaseryoso si Coach Vlad dahil isang full court defense ang ginawa ng kalaban. Sina Kyle at Kyrie naman ay nagkatinginan at dito na nga biglang nilampasan ni Kyrie si Mendez at doon naman bumigla ng takbo si Kyle sa side nila. Agad namang ibinato ni Perena ang bola kay Kyrie at sa pagdating nito sa mga kamay nito ay agad din itong dumulas. Isang mabilis sa pasa iyon papunta kay Kyle at doon na nga napakuyom ang mga taga-Kalapan dahil sa paglampas ng malalarong sumambot sa bola sa gitna ng court ay agad nga itong tumigil. Si Baron naman ay agad na humarang at sinubukang agawin ng bola kaso mabilis na iniiwas ito ni Kyle. Nagsibabaan nga ang mga players sa side ng Rangers at sa paglampas ni Zulueta ay agad nga itong pinasahan ni Kyle ng bola. Kanina ka pang makulit, kapag hindi mo na ipasok iyan, hindi ka na makakaulit. Sabi pa nga ni Kyle na bumigla ng takbo na ikinahabol ni Baron. Ngising-ngisi naman si Zulueta na kinuha ang bola at sa pagdating niya sa harapan ni Magbuo ay inilabas niya ang kanyang dila at umabante. Napaseryoso na nga lang si Marlon nang sa pagdating nito sa kanyang harapan ay bumigla ito ng pagtalon. Ang bilis ng pangyayari at hindi na nagawa ni Marlon na makapag-react. Bumangga ang katawan niya sa kalaban at doon na nga nagwala ang mga manonood ng isang harapang dunk ang ginawa ni Zulueta. Bumulagta nga sa saig si Magbuo at tatawagan pa ito ng blocking foul. Si Jester naman sa paglapag sa ibaba ay pinagmasdan si Magbuo. Nagdidilim ang paningin na nakahiga. Ang dali mo namang dakdakan. Pasaring pa nga ni Zulueta at pagkatapos noon ay biglang bumangon si Marlon na ikinatakbo agad ni Carlo at Baron. Si Jester naman ay tumayo lang at nakaramdam siya ng panganib mula sa sentro ng kalaban. Pero wala sa bokabularyo niya ang umatras kung kaya bigla niyang inisian ng parang manununtok na si Magbuo. Sige, ituloy mo. Bulalas si Jester na tawang-tawa habang nakaangat ang mukha sa harapan ni Magbuo na hinawakan agad ni Baron at Carlo. Nasa loob tayo ng court kaya basketball skills ang ginagawa ko pero kapag una kang nagbitaw ng suntok, hindi ako magdadalawang isip na sagutin iyan gamit ang kamao ko rin. Bulalas pa nga ni Jester Zulueta at napangisi na lang siya. Hindi siya umaalis sa kanyang tayo at naroon na nga rin sina Kyle at Kyrie na nakabantay na rin sa kanya. Ang referee nga ay nakailang silbato na
at agad namang napaglayo ang dalawang sentro. Napailing na nga lang si Coach Isaiah sa nangyari at napatingin sa oras. Kumalma rin naman ang loob ng court at sa pagpapakawala ni Jester sa kanyang bonus shot ay nagmintis iyon na agad na ikinailing ni Coach Vlad. Kaso, bumigla rin ito ng takbo at doon na nga napasigaw si Ricky. Ang rebound, Kuya Marlon, Carlo! Bulalas nga ni Ricky na agad na napatingin kay Kyrie na agad na humarang sa kanya. Nagtalunan nga sina Carlo at Marlon kaso napaseryoso ang marami nang magpamalas ng mata sa pagtalon ang sentro ng Cagayan de Oro City. Maging sinalari nga at Baron ay napatulala na lang din dahil sa nasaksihan nilang iyon. Tinakot nga sa ere ni Sulweta ang bola at doon na nga niya ito agad na idinakdak na ikinadiretso ni na Magbuo at Ibanez pauna dahil sa pagbiti ng kalaban sa ring. Nagdilim na nga lang ang paningin ng mga players ng Calapan City dahil sa pangyayaring iyon. Si Marlon nga ay napakuyom at si Carlo ay napalingon na lang sa lumapag na si Sulweta na iniilingan silang dalawa ni Magbuo. Halimaw maglaro ang isang ito. Bulalas na nga lang ni Carlo at may kita nga ang mayabang na paglalakad ni Jester na sinaluduhan pa sina Kyrie at Kyle. Si Coach Vlad nga ay napakuyom na lang. Maging siya nga ay napangiti ng hindi inaasahan sa ginawa ng kanyang anak. Kung masunurin ng sana ang isang ito, ay baka siya ang starting center ng team. Kaso, nakadepende minsan ang laro nito sa kanyang mood. Nasabi na nga lang niya sa sarili. Napatingin nga rin si Jester kay Mendez habang siya ay naglalakad. Better luck next time, Ricky Mendez. Nakangiti niyang winika at habang naglalakad siya ay napatingin din siya sa malayo. Magaling ka, pero magkalaban tayo ngayon sa loob ng court. Sabi pa nga ni Jester sa sarili at bigla siyang napabuntong hininga. 111-90 nga ang score at may natitira na lamang na 2 minuto at 55 segundo. Nang sambutin nga ni Mendez ang bola mula kay Marlon ay dito na nga napaseryoso ang kambal na Lastimosa dahil tuluyan ang naglaho ang lumalaban pang aura ng kanilang kalabang team. Hindi na nila nararamdaman ito kay Ricky at napakuyom na lang si Kyle dahil parang ngayon lang niya ito naramdaman mula sa manlalarong ito. Napailing si Kyle at agad na tumakbo palapit kay Mendez. Binigla niya ng istilang bola mula rito at nagwala ang crowd nang mangyari iyon. Mabilis na huminto si Kyle at pinagmasdan si Mendez habang pinapatalbog ang bola. Anong ginagawa mo? Biglang tanungan ni Kyle at si Mendez na nasa kanyang harapan ay napaseryoso nang marinig iyon. Ang mga players nga ng dalawang teams ay nagsibalikan na rin sa side ng Rangers. Masyadong malakas ang team ninyo, Sir Kyle. Better luck next time na nga lang siguro. Natatawang sagot nga ni Mendez at napaseryoso si Kyle at biglang umabante sa depensa ng kanyang katapat. Sa pagsabay ni Mendez ay bumigla nga ng hawi ang kanang braso ni Kyle at isang mabilis sa pagbalik ng isang paa ang kanyang ginawa. Kasunod nga noon ay ang pagtalo niya sa ere at napakuyom na lang ang mga manonood nang si Mendez ay mapaupo sa sahig ng court habang si Kyle nga ay nasa ere na para pakawalan ang isang step back mid-range shot. Hinalit ng bola ang basket at sa paglapag ni Kyle ay napakuyom na lang siya. Umayos ka, Ricky, hindi pa tapos ang oras. Wala pa ang huling buzzer. Bulalas nga ni Kyle at ang mga players sa loob ng court ay napaseryoso na napatingin sa dalawang iyon. Hindi ba ikaw may gusto nito? Ang maging okay ang laro namin ni Kyrie nang magkasabay. Dagdag pa nga ni Kyle at makikita naman ang pag-iling ni Kyrie nang marinig iyon. Tumayo nga si Ricky at marahang napatingin kay Kyle. Napatingin din siya kay Kyrie at ang mga kakampingan ni Ricky ay marahang napangiti ng tumunghay na si Mendez na parang maiiyak pero hindi naman. Sorry Sir Kyle, tama ka. Ako nga may gusto nito kaya dapat tanggapin ko ang pagkatalong ito. Sambit nga ni Mendez. Nang marinig nga ito ni Coach Isaiah ay napatingin na nga siya sa referee at tatawag daw siya ng timeout. Pagkatapos nga rin ng timeout na iyon ay napaseryoso na lang ang mga manonood at si Coach Vlad dahil wala na sa lineup sina Mendez, Magbuo at Ibanez. Napangiti na nga lang si Ricky habang nakaupo sa kanilang bench ng oras na iyon. Sorry, natalo tayo. Mahina niyang wika at bigla na lang siyang sinakluban ni Marky ng pawisan niyang jersey. Sira ulo. Babawi tayo sa sunod. Bulalas nga ni Lee at pagkatapos noon ay kinuyog nila si Ricky para hindi raw malungkot. Napatawan na nga lang si Mendez at si Coach Isaiah naman ay marahang napangiti. Para maging magaling, kailangan mo talagang dumaan sa pagkatalo. Walang madaling paraan para maging pinakamahusay. Parte ito ng basketball at maging ng buhay. Sabi pa nga ni Isaiah sa sarili ng mga oras na iyon.